Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 03 October 2024. Nandito tayo sa aklat ng Mateo chapter 20. Pakisabayan ako ng basa. Nang pare-pare tayo dito matuto sa salita ng Diyos at history na rin ni Jesus. Ang talinggaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Mateo chapter 20 verse 1, ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Verse 2, nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Verse 3, lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Verse 4, sinabi niya sa kanila, pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. Verse 5, pumunta nga sila, lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon at ganoon din ang ginawa niya. Verse 6, nang mag-aalas 5 na ng hapon siya ay lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang mawala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Verse 7, kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. Kaya't sinabi niya, kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Mateo chapter 20 verse 8, nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Verse 9, ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tigisang salaping pilak. Verse 10, nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Verse 11, nagmagkagaya, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Verse 12, sinabi nila, isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Verse 13, sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya, hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Verse 14, kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Verse 15, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? Verse 16, at sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauna ay mahuhuli. Ikatlong pagpapahayag ni Jesus ng kanyang kamatayan. Verse 17, nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila. Verse 18, pupunta tayo sa Jerusalem, doon ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan, verse 19, at ibibigay sa mga hintil. Sa ikukutyain, hahagupitin at ipapako sa cross, ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw. Ang kahilingan ng ina ni na Santiago at Juan. Mateo chapter 20 verse 20, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Verse 21, Mateo chapter 20 verse 21 guys. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, pauupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Verse 22, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Maiinuman ba ninyo ang kopa na malapit ko ng inuman? Opo, tugon nila. Verse 23, at sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking Ama. Verse 24, nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid.
Verse 25, dahil dito pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ang naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Verse 26, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayo maging lingkod sa iba. Verse 27, at kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. Verse 28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pinagaling ang dalawang bulag. Matthew chapter 20 verse 29. Pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. Guys, imagine niyo nung araw, kung nasaan si Jesus, nandoon yung napakaraming tao. Ano yun? Wala na silang trabaho. Puro na lang, paano yun kung, paano sila mabubuhay kung, ibig ko sabihin, sunod sila ng sunod kay Jesus. Dapat nga, kung tapos na sila pagalingin, what I mean is, pagbigyan naman nila yung iba. May kasi ako may nakikita akong, sa artista na lang. Dito sila, tapos, lilipat lang yung artista na doon sa kabilang, susundan na naman nila. So, parang sila lang din. So, dapat, pagbigyan naman nila yung iba. Opinion ko lang yun, ha. Okay, ulitin ko yung verse 29, guys. Matthew chapter 20, verse 29. Pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. Verse 30, doon ay may dalawang bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila ay nagsisigaw, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Verse 31, pinagsabihan sila ng mga tao at pinapatahimik, ngunit lalo silang nagsisigaw, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Verse 32, tumigil si Jesus. Tinawag sila at tinanong, ano ang gusto ninyong gawin ko para sa inyo? Verse 33. Matthew chapter 20, verse 33, sumagot sila, Panginoon, gusto po naming makakitang muli. Matthew chapter 20 verse 34, nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakikita at sila'y sumunod sa kanya. Mahaba itong chapter 21, guys. Bukas na ito. Bye everyone. God bless.